Kaibigan, pag-usapan po natin, masakit ang paa. Actually, masakit ang paa ko ngayon kaya ito tinapik ko causes of foot pain. Maraming dahilan kung bakit masakit ang paa, malalaman natin dito. Hopefully, maibsan natin ang inyong sakit sa paa. Ito isa sa mga number 1 complaint. Tignan natin So, pag sumasakit ang paa, titingnan nyo anong parte ng paa ang masakit. Pag dito sa may talampakan, lalo dito na sa may heel, pwedeng plantar fasciitis. Ito, kaka-jogging, kakalakad, o baka pangit yung sapatos, pwede yan. Tumitigas to, itong fascia. Napakasakit yan. Meron din Achilles tendonitis, dito naman na masakit. Dito, sa kakalakad din yan. Meron din tinatawag na heel spur. Dito, nagkakaroon ng buto, umuusli ang buto. Pag usli ng buto, napakasakit yan, tumatama sa laman. Pwedeng arthritis lang, sa katandaan, arthritis. Yung iba naman common, ingrown toenail, makikita mo naman na may problema ka dyan, maraming kalyo, masikip ang sapatos, halata naman, bakit sumasakit. Ito, bunyon, sobrang sikip ang sapatos na sinusuot mo. Sa sikip ng sapatos, nasira na yung buto, tumabingi. Kaya hindi maganda ang lakad mo dito. Kailangan tamang-tama sukat ng sapatos. Meron ding mga masasakit dito sa gitna. Okay? So anyway, sample lang yon ng mga possibilities kung bakit sumasakit ang paa. Pero tignan nyo kung saan dito tatapat sa inyo. Foot structure, baka may diferensya ang paa mismo. Parang ako, meron akong flat feet Medyo flat feet ako. So, flat feet, pag tapak ng paa, flat na flat, dapat may arch yun Dapat naka-arch yung paa natin Gusto mo may arch pero may tao talaga nagpa-flat yung paa, kaya mas sumasakit ang paa. Ang treatment dito, rubber shoes na may arch. Yung may arch, may arko. Pwedeng na-sprain ka, napilay, na injury, kaya sumakit ang paa. Ito po, katabaan. Basta overweight, masakit ang tuhod, masakit ang paa, masakit ang likod. Sa bigat nai-strain yung mga muscles natin. Overuse, jogging, runner, di ba? Marathon runner. Yan. Overuse, sobrang lakad, sobrang trabaho, sobrang takbo. Delikado po, masisira ang paa natin. Diba? Maganda mag-exercise pero dapat may pahinga din. Overuse, napupudpud yung paa. Pwede rin mapudpud ang tuhod. Pregnancy, mga buntis din. Minsan, sumasakit din yung paa. Ito po, very common. Pangit ang sapatos. Masyadong malaki ang sapatos o masyadong maliit ang sapatos. Alam ko, tayo pasa-pasa ng sapatos, diba? Kasi nga, mahal Oo, pero yun din nga ang problema. Pag hindi angkop yung sukat ng sapatos. Pag sobrang sikip, di ba, gaganon yung paa mo Magdidikit, kaya yung tapak mo hindi maganda. Wala ka sa balance. Ito yung mga sample, pinakita ko sa inyo. Pag dito sa may talampakan, pwedeng plantar fasciitis yan. Tuturo ko mamaya yung treatment. Actually, pwede ring diabetic Mamaya explain natin. Baka wala palang diferensya dito sa mga litid, may diabetes pala, kaya nasira yung nerve. Meron din ganun problema. Check din ang blood sugar. May tinatawag na heel spur. Ito sinasabi ko. Pag dito masakit, sobrang sakit sa pagtapak, pwedeng merong buto na nakausli. Tapos pati yung plantar fascia namamaga din. Yan. Pero 90% gagaling without surgery. In 12 months, in 1 year. Ito po ang heel spur. Tingnan nyo yung buto. Nagkaroon ng dagdag usli, napakasakit nito. Kasi itong usli na to, ito ang tumutusok sa laman. Kaya yung sapatos niya, special yung sapatos niya Minsan meron kang heel pad dito na may butas sa gitna Para lang hindi mapisa, hindi lang to sumugat sa laman. Okay? Sa overuse din itong heel spur. Kitang-kita po Minsan inooperahan din yan. So, ito po yung plantar fasciitis. Sinasabi ko sa inyo, tumitigas. Okay? May Achilles tendonitis. Kakatakbo rin to.
Ito, pag bumagsak, may fracture. Pwede rin yan. Tapos ito po, inuulit ko lang, heel spur, plantar fasciitis. Yan ang common na problema. Ito mga sintomas. Ang sintomas ng plantar fasciitis, paggising sa umaga, masakit ang pagtapak. Okay, sa mga nagkakaedad, alam natin, masakit ang pagtapak. Pero pag naglalakad na, medyo mawawala na. Parang arthritis din. Pag malamig, masakit. Tapos unang tapak, ang sakit ng unang tapak. Kasi nga, ang sikip nitong plantar fascia. Na-injury na siya, sumikip, tumigas. Ito, tumigas to. Kaya hindi mo na siya matapak na maigi. O yan, no? Ano treatment natin sa plantar fasciitis? Rest, tamang sapatos, malambot na sapatos, heel pads, minsan nilalagyan ng pad, painkiller pag sobra sakit, at merong mga exercise at stretch tayo na ituturo. Pero bago tayo pumunta doon, pakita ko lang ito ang normal foot. May arch. Tingnan nyo po yung paa nyo, dapat may arch. Pag tumapak kayo kunwari sa ink or sa sand, sa buhangin, o kung basa yung paa nyo, tumapak kayo dito sa isang papel, dapat hindi yung buong paa lalapat doon sa papel. Dapat may parte na hindi lumalapat kasi may arch siya. Ito ang normal. Normal yung ganyan lang ang itsura sa buhangin. Pag ganito ang paa mo, hindi nga to normal. Ibig sabihin, flat foot siya no? Naka-flat Ito, ang problema ko, medyo flat foot ako Ito ang tama, may arch. Yan. Para maganda ang lakad. Ito hindi maganda. Flat na flat. Sumasakit sa paa, pati sa tuhod. Pag ganito po ang paa nyo, katulad ko, rubber shoes na may arch. Bumili kayo ng rubber shoes na may arch. Makikita nyo yan sa mga brands. Pumili kayo na may arch. Okay? Ano magagawa natin? Ito po, home remedy na natin sa sari-saring sakit, kung plantar fasciitis man siya, o sa overwork, or arthritis man siya, kung ano man ang problema, warm bath, pahinga yung paa. Okay? 10 to 15 minutes, foot bath. Pwede lagyan ng asin kung gusto mo. I-stretch ang paa. I-stretch natin pag ganyan. Dapat mas mataas pa yung tuwalya. 10 seconds stretch, 3 beses. Kung kaya mo stretch sarili, pwede. Kaya lang mahirap gawin mag-isa Yan. Massage. Pinamasahe itong buong paa. Pinapalambot yan. Mamaya, papakita ko na mas malinaw. Kung ito yung paa, talagang minamasahe yan. Kasi nga, tumigas yung plantar fascia. Kung kayo ay flat foot, bumili ng rubber shoes na may arch. O minsan may arch na nilalagay sa sapatos. Okay? Exercise din ng paa. Minsan, tinatry mo, pag ito yung paa mo, nagpipick up ka na maliliit na holen, panyo, pwede rin gawin natin. Tapos, rubber shoes na komportable. Tignan nyo po maigi remedies for foot pain. Ganito gagawin nyo, inuulit ko lang. Maligamgam na tubig, isoak ang paa. 10 to 15 minutes. Gusto nga nila Epsom salt Ordinary salt, pwede na rin. Number 2, stretch yung paa. Papakita ko paano ini-stretch yung paa. Tamang-tamang stretch lang Yung nararamdaman mo, hindi dapat masakit. Dapat nararamdaman mo yung stretch, pero hindi dapat yung napupunit. Pag napupunit, baka masobrahan. Tamang-tama lang. Ayaw mo kulang ang stretch, ayaw mo sobra ang stretch. Yung tamang-tama lang. Meron kasi napupunit din. Check yung sapatos. Huwag malaki masyado, huwag maliit masyado, tamang-tama lang. Tapos magme-medyas. Mas makapal ang medyas, mas maganda, mas stable, di ba? Meron kang kutsyon. Mas gusto ko talaga rubber shoes. Ito mga stretch natin. Doc Lisa, pag nakatayo, kamay na sa dingding, ayan yung pao. Dapat mas angulo pa to. Ini-stretch natin ang calf muscles, itong binti. Kailangan atras pa yan para maramdaman mo ito mag-stretch. 10 seconds. Tapos ng kanang paa, kaliwang paa na naman. I-stretch natin yan. Gawin nyo mga 3 beses. Tapos ito, minamassage. Kung may ibang magmamassage, mas maganda Dinudurog yung talampakan. Kasi nga tumigas yung fascia
Dinudurog niya yan eh. Okay? Pwede rin to, niro-roll. Yan, pwede ka may dilata o bote, niro-roll mo yung paa para lumambot, di ba? O golf ball, pwede rin golf ball. Tapos yung towel stretch na sinasabi ko 3 times. Araw-araw ginagawa po to. Tapos kung masakit ang paa, hindi masyado maitapak, tuloy-tuloy lang yung exercise. Exercise ng paa, tinataas-taas siya. Para hindi rin magbuo yung dugo, hindi rin humina yung muscle. Tuloy-tuloy nyo lang. Ito po yung plantar fasciitis, so imasahin nyo mula dito pataas. Mahirap gawin mag-isa eh. Kung pwede nga, merong gagawa sa'yo, mas maganda yan. No? Pero kung wala talaga gagawa, sariling sikap. Pwede nga dulo ng ballpen eh. Pero parang mahirap dulo ng ballpen eh. Baka masugat ka pa. Ito. Pwede nyo gawin, kung iba gagawa, knuckles eh. Ito yung nina-knuckles yan. Masakit na masarap. 10 to 15 minutes, ilalambot mo yung plantar fascia. Kasi nga tumigas eh. Ayaw na siyang mag-bend eh. So, ilalambot mo to, dudurugin mo, masakit sa una, after 10 to 15 minutes, bibigay yung plantar fascia, lalambot yan. Pag lumambot na yan, stretch mo ng ganito 3 beses. Mahapdi, siguro 1 day, 2 days mahapdi, pero unti-unti lumuluwag siya. Lumuluwag siya. Okay? Tapos ito rin, pampaluwag. Mas maganda golf ball para matigas. Golf ball, pwede yan. Pwede nilalagyan ito, pang to eh. Heel spur dito nasa gitna para hindi matapakan. Rubber shoes na may arch pang flat feet to. Gusto ko po talaga to yan. Yan, dapat may arch. Merong iba't ibang mga sapatos, makikita nyo na tingnan nyo lang kung ano mas babagay sa inyo, depende kung high arch or flat feet. So ito, inuulit ko lang ang treatment. Tamang sapatos, warm up muna sa umaga, huwag agad-agad tatakbo. Stretch muna unti-unti para gumana yung sa paa. At iwas sa mga pangit na sapatos, lose weight, magpapapayat. Pero may isang tip pa ako. Magandang tip, alam nyo, ito para sa akin, tumingin sa baba kung saan naglalakad. Yan ang pinakamahalagang tip. Tumingin sa baba. Kasi pag hindi ka titingin sa baba, o mas maganda may kasama ka, katulad nung isang araw, naglalakad kami sa damuhan, merong nakalubog pala na party doon. Mapipilay ka doon. Si Doc Lisa, dati kumakain kami sa restaurant, sa pancake eh. Paglabas niya sa pancake, butas yung yung bilog. Ano nangyari? Butas. Napilay tuloy. Butas eh. Pag tapak mo, wala palang matatapakan. Minsan may ganun eh. Hindi naayos eh. So, yun po. May ganung mga pangyayari na aksidente, ayaw natin. Kasi pag tumatanda, napilay, matagal, gumaling. Kung bata ka pa, ang pilay, 2 days. Pag matanda, 1 week, 2 weeks bago gagaling. Heel spur, yung iba, inooperahan. Okay, sana hindi tayo mabot dyan. Tapos, meron namang masakit ang paa, pero wala naman diferensya yung mga muscle nung paa. Diabetic pala. May problema pala yung nerve neuropathy, kaya nga sumasakit yung paa. Oo, sumasakit. So, pwedeng check ang blood sugar. Meron ding peripheral artery disease, yung artery naman na may problema. Pwede rin to sa diabetes, pwede sa nagkakaedad. Nagsusugat ang paa, nag-iiba ang kulay, nawawalan ng balahibo, pero masakit din yung paa niya. Yung pala, diabetes o iba yung naging problema. Okay, sana po nakatulong tong mga tips natin para maibsan yung sakit sa paa. Kung may problema, pa-check po tayo sa ating doktor. Pwede sa orthopedic surgeon or sa general doctor. God bless po.